kudeta. Okay. Oo. May 11 yung kudeta, May 13 po yung putuhan. Oo, yun nga yung mga empleyado ng Senado na hindi nila maintindihan kung kanino bang paksyon, di ba, ang kanilang susundin, saan ba sila, na pumapagitna sila sa dalawang nag-uumpugang bato. Hindi naman daw nagkakaroon ng problema doon sa mga affairs dahil as far as they well, yung Civil Service Commission nagsabi na ang kinikilala nila Gatchalian block din. yung Gatchalian Plan. Balikan natin ang ating mga headlines. Bilang ng mga napaulot na nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama po sa Maasim, Sarangani kahapon ng umaga. Umabot na po sa 37. State of calamity dineklara sa General Santos City kasunod ng malakas na lindol kahapon. Halaga ng pinsala sa lungsod hindi bababa sa 1 bilyong piso. Higit sa 1,000 silid-aralan sa Mindanao nagtamo ng pinsala tulad po ng malakas na lindol. 4 milyong estudyante apektado ng pagyanig. Pati pang ahensya ng gobyerno agad pinakilot ni Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng malakas na lindol sa Mindanao. GMA Kapuso Foundation naghahanda na para maghatid ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol. Senate Blue Ribbon Committee nagsagawa ng consultative meeting kaugnay ng maanomalyang flood control projects. 18 na nagpakilalang dating mga bodyguard ni dating Congressman Saltico hindi sumipot. 18 na nagpakilalang dating mga bodyguards ni dating Congressman Elizalde binawi ang testimonya na naghatid umano sila ng maletang may lamang pera kay Senador Loren Legarda. Senador Alan Peter Cayetano may kahit kay Acting Senate President Sherman Gatchalian na dalawa silang pumirma sa mga dokumento para sa sweldo ng mga kawani ng Senado. Kontratistang si Pacifico Curly Vizcaya II inaresto ng PNP CIDG sa Senado at ikinulong sa Bulacan Provincial Jail para sa kasong malversation kaugnay ng maanomalyang flood control project. Manifestation ng House Prosecution Panel sa tugon ni Vice President Sara Duterte sa articles of impeachment laban sa kanya. Formal lang na isumite sa Senado. Dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ipinatupad ng mga kumpanya ng langis. Ateneo Blue Eagles recruit na sina Rene Paterponia at foreign student athlete na si Divine Adili nasawi matapos pong malunod sa team building activity sa Tipaculaw, Aurora, mga kapuso. Sumainyo ang kabuuan ng mas pinalawak at mas pinalakas na super balita sa umaga nationwide. Sa ngalan po ni Melo Del Prado, ako ang inyong kapuso, Tony Aquino. Ako naman ang inyong kapuso, Joel Reyes. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Tandaan mga kapuso dito sa Super Radio DZWB, walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Super Balita sa Umaga, nationwide, mula sa pinakapinagkakatiwalaang network sa buong Pilipinas, ang GMA. Mabuhay ang Pilipinas! Alas 8 mga kapuso, standby, double wing, sa saksi sa Double B. Sa ilang sandali.
gawing ganado ang kainan with a delicious taste of can. With real fruit extract, vitamin C, and mix. And a taste that hits love. Let's get refreshingly real with that. It's another chance to reach new levels. Discover new goals. Acquire new skills. And add new friends to the list. This back-to-school season. Number one, DZBB, Balitang Tama, Balitang Totoo. Good morning! Ito ang saksi sa Double B, saksi sa Double B. Pag gagawa ka ng isang production wing, hindi mo ilalarga ang programa kung may sabit ang script. Aayusin mo lahat yan, hindi ba? Mula sa aktor, gamit, script kasama na ang plot twist, para pag nilarga mo ang production, plansyado, malinis, at pag pinanood ng tao, ito ay kapanipaniwala. Yan ang hindi yata ginawa ng mga dating bodyguard ni dating Congressman Saldico at ng kanilang abogado. Hindi ko sinasabing walang katotohanan lahat ng kanilang sinasabi, itong 18. Hindi ko rin sinasabing wala silang integridad. Ang tanong ko lang, bakit kasi pabago-bago? Ilang beses silang humarap sa investigasyon, napunta sa iba't ibang tanggapan ng kanilang affidavit. Pero bigla kahapon, binago ang bahagi ng affidavit, binawi ang kanilang pahayag na nahatira ng 2 maleta ng pera si Senator Laurel Legarda. Nagkamali daw po ang 2 kliyente ni Atty. Levito Baligod. Dinala daw ang 2 maleta sa gate ng bahay ni Senator Legarda. Dumating si Zaldico, pero hindi nila nakitang naipasok ang maleta ng pera sa bahay ng senadora. Bakit ngayon lang? Sa dami-dami na nag-question sa inyo, hindi niyo naisip yun? Hindi niyo rin po sinabi yan. Ngayon tuloy, naku-question kayo at hindi po masisisi ang publiko kung magduda sa mga sinasabi ninyo. Attorney Baligod, ilang beses niyo po bang pinasadahan ang affidavit ng mga kliyente po ninyo? Kung saan niyo hinarap ang 18, pero may mali po pala sa bahagi ng kanilang sinasabi. Pag tetestigo ka, kung ano ang nakita mo. Kung ano ang alam mo. At kahit pagbalik-balik na rin ang mundo, alam mo. At kung may paninindigan ka sa gusto mong itiwalat sa publiko, kahit ano pa ang mangyari, tatayuan mo ito. Maliban lang kung may ibang factors po na nakaka-apekto sa inyong testimonya. So sa 18 dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico sa kanilang abogado at isama na rin natin ang tumutulong sa kanila na si dating Congressman Mike Defensor. Pagka gusto niyo po munang linisin ulit ng paulit-ulit ang affidavit. Dahil legal po na dokumento ito. Nakasalalay dyan ang inyong salita, ang inyong integridad, at ang inyong kredibilidad. Siya po si Weng de la Peña. Sa pangalan po ni Joel Reyes Abel, siya naman, El Bonita Rowena Weng Salvacion. Martes na ho tayo ngayon, mga kapuso. Yan dito sa mga nangyayari sa Senado at saka ito pagharap. Dito mga dating bodyguard, bilang mamamayan siguro mahalaga ko dito ay bukas ang ating isipan. Nakita ko natin kung ano na ipresenta ng mga ito at ano naman ang ginagawa ng mga taong kanilang pinangalanan at sinabing nahatira nila na ganito ganyan. So maging bukas lang tayo sa isipan, huwag padala sa emosyon, kundi masisira ang araw natin sa mga ganitong mga usapin. Ang mahalaga siguro ay ito sana humantong sa tamang institusyon kung saan sila ay pwede magpresenta ng kanilang mga ebidensya para patunayan ang kanilang mga akusasyon. At sa kabilang banda naman, itong mga taong pinangalanan ay magpresenta rin ng kanilang depensa para malinis ang kanilang pangalan, mga kapuso. Alright. Yan ang natin na ating partner si Weng de la Peña. Kami po makakasama ninyo sa saksi sa Double B hanggang alas 9 ng umaga. At maliban po sa issue ng politika sa Senado, sa mga testimonya ng kung sino-sino laban po kani-kanino, ang ating pong una din tututukan ngayong umaga ay ang lagay ng mga kapuso natin dyan sa bahagi ng Mindanao kung saan tumama ang 7.8 magnitude na lindol kahapon po about 7:37
magandang umaga. Ang maganda lang na naging development kahapon, well, ang kinatatakutan natin pare-pareho ay yung tsunami warning na isa po malaking pasalamat sa Panginoon na hindi po nagkaroon man ng tidal wave, kung ba masasabi natin, yung tsunami wave, ay hindi po ito naging malaki para maging mapanganib at magdulot po ng pinsala sa marami nating kababayan sa coastal areas ng Sarangani at ng General Santos City. Pero, nagbabalita na kahapon pa lang ng hapon yung mga residente na agad-agad pong nai-evacuate ng kanilang mga lokal na pamahalaan. Ngayon pong umaga, tututukan ulit natin ang nangyari sa Mindanao. Kukuha tayo ng update mula sa OCD or Office of Civil Defense kasi maya-maya tumataas ang bilang ng mga nasasawi po dyan sa Jensan, pati na rin po sa Sarangani. Ito po, nagpupokus ito ulit ng napakatagal na mga problema natin tungkol sa mga building, tungkol sa mga eskwelahan na damage. Kita natin, marami rin ito. Ang dami ito. Oo. So, kailangan na ho natin ulit balikan ang mga problema dati, yung mga retrofitting, pag-inspect ulit sa mga buildings, school buildings, o ano bang mga establishmento dyan na hindi sumusunod sa building code. Totoo yan. At saka yung maipapatayo na natin, lalo na yung mga pampubliko po na mga gusali, kagaya ng paaralan, siguraduhin niya natin talagang hindi man natin masasabi na earthquake proof ang mga gusali natin, pero at least lagyan natin ng laban. Yes. Tatagal na natin, lagyan natin ng makabagong teknolohiya para sigurado po mas ligtas ang ating mga estudyante at mga guro na gagamit nito. At saka hindi biro yung tumamang lindol. Lakas ho noon, 7.8 magnitude. Oo, kaya pamalakas na yung Pinakamalakas. this year. Oo. At ang mga lugar ay depende ho sa intensity na mararamdaman nila, doon din nakasalalay kung ang ating mga lugar ba ay handa sa ganito. Okay na ho yung ginagawa natin. Siguro dalas-dalasan natin yung mga earthquake drills natin. Huwag lang mo siguro twice every quarter, di ba? Kung pwede monthly, pwede ho yun. At least yung mga bata, nakita ho natin, familiar na ho sila. Diba? Marunong sila mag-black over and gold, diba? Pati yung mga development yan. O sana yung nakita natin sa mga estudyante doon sa Mindanao, ibig sabihin effective yung ginagawa natin na drill. So kung gagawin natin ito mas malimit o mas madalas, mas magiging second nature ng mga bata. At kahit yung mga nakamatatanda na mga adults na, yung ano ang dapat gawin, yung iiwasan na mag-panic higit sa lahat dahil trahedya po ito. Hindi natin alam kung kailan tatama. Ang pinakamabisa natin sandata dito palagi ay ang pagkahanda. Yan. Ngayon pa naman, umpisa ko ng pasukan, kahapon, mabuti na lamang at nasa labas pa yung mga estudyante. Nagkakaroon pa sila ng flag raising ceremony. Totoo yan. Imagine mo kung lahat sila ng paaralan, di ba? Gaya ng isang, buti wala pang pasok noon kahapon, yung isang private school na kausap natin kahapon ng hapon, partner na na-damage. Elementary building yun ng isang kilalang eskwelahan doon sa Jensan. Kung nataon, nandun ho, at may pasok na lahat, bumigay kahit na ho, yung mga ganong klaseng privado na ho yun, mukhang talagang pagluma na kailangan ho nating bisitahin ulit yung mga building. Palakasin ulit natin, patutagin natin ang mga gusali natin. At saka yung mga ospital. Oo. Merong ospital na hindi magamit ngayon. Dahil kung gumuho yung kisame, diba? Ang kanina bahagi ng bubungan. Buti hindi nag-collapse talaga ng buo at hindi po nadama. Yung mga mismong pasyente na dapat ay inaasikaso natin na nagpapagaling. Ngayon, nasa labas muna sila ng ospital, Weng. Ang isa pa natin dapat ipanalangin, wag niyo po muna paunanin doon sa may bahagi ng Mindanao. Alam mo naman ang Mindanao ngayon, diba? Ang dalas-dalas pong bahain, basta nagkaroon ng bagyo, habagat, thunderstorm, ang dali po nilang bahain doon. So, Lord, kung munang paulanin doon kasi marami po sa mga kapuso natin hindi pa makabalik sa mga bahay nila, nasa lansangan sila o nasa park. So, dagdag problema yung kung bigla silang ulanin sa Mindanao. Tsaka yung landslide, hindi natin masabi kung kailan pwede tumama kahapon. Isa ho sa mga lugar doon sa Alabel ay talagang may mga nasawi dahil ho natabunan. Nagka-landslide sa lugar nila. Nandun ho sila sa mataas na bahagi ng lugar. Siguro lumambot ang lupa. Yun, mga ganyan. Bumigay. Hindi lang tayo naghahanda para ho sa panahon ng bagyo, kundi sa lindol rin. Kaya kung may mga abiso na mag-ingat, talagang lumayo-layo na sa mga landslide prone areas. Alright. Hindi bagyo. Okay, mamaya po mga kapuso, inaayos lang po natin ang komunikasyon. Makakasama natin sa Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, sa Deputy Administrator ng Office of Civil Defense, at ating pag-uusapan pa rin yung pagtugon po ng gobyerno dyan sa nangyaring lindol sa Mindanao. Samantala, mga kapuso, sa mga naghahanap po ng trabaho dyan, ito para sa inyo to. Tara na sa SM Supermalls at ipagdiwang ang Araw ng Kalayaan sa pamamagitan ng bagong oportunidad para sa inyong career. Makilahok sa SM Kalayaan Job Fair ngayong June
June 12, pumunta po sa pinakamalapit na participating SM Mall, yun dyan ang SM Mega Mall, SM City Marikina, East Ortigas, San Lazaro, Sucat, Rosales, Lawag, La Union, kasama rin ang Tugigaraw, Bataan, Telebastagan, ang San Jose del Monte, Dasmariñas, Legazpi, Bacolod, Davao, SM Center Salandaan, ang Las Piñas, SM Seaside City Cebu, at ang SM CDO Downtown Premier. Magdala po kayo ng updated inyong resume, mga valid IDs, at ihanda ang sarili para sa mga bagong oportunidad. Join the SM Kalayaan Job Fair ngayong June 12, mga kapuso, sa mga SM participating SM Super Mall. Oras natin 8:13 ng umaga. Super Radyo DZWB Bantay Lindol. Diretso na tayo guys sa ating panayam ngayong umaga. Nasa linya natin si Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV sa Deputy Administrator ng Office of Civil Defense. Asek, magandang umaga po. Live kayo sa saksi sa Double B. Magandang umaga, Asek. Yes, good morning. Magandang umaga. Magandang umaga po. Hingi po kami ng update na hawak na ang mga detalye po na hawak kayo ng OCD sa nangyari pong lindol dyan sa Jensa, Sarangani at Makaratig pa pong lalawigan kahapon. Asek. Opo, as of 6 o'clock this morning, meron na po tayong 37 reported dead casualties dahil dito sa Lindol. 4 yan galing sa Region 11 and the rest, 33 sa Region 12. So, 18 sa Sarangani, 12 sa Jensan at 3 sa South Cotabato. So, yun po ang ating latest numbers ngayong umaga. At meron pa pong almost 487 injured individuals from regions 11 and 12, and may 4 tayong reported missing. But again, let me emphasize na ongoing pa po ang ating search and rescue, ang ating rapid damage assessment, at these numbers can change pa po. Yung pong napanggit yung 33, pinakamataas sa Region 12 na yan, ano ho ang mga pinaka matinding sinapit nito mga biktima? Sila ho ba yung mga natabunan? O paano? Ng pader. Oo, karamihan dito ay casualty po ng fallen debris, no? Yung punan o nalara ng mga debris. So, yun po, but binavalidate pa po talaga natin ito kasi meron pong mga reports na hindi po talaga related o hindi naman natabunan, no? But related po siya sa earthquake. But again, these are all for validation, and we are hoping na mananatiling ganito lang ang numero natin. Residential o ba itong mga to? Nasa tahanan nila o nasa mga building? Both po ang mga initial info namin kasi marami po talagang residential and commercial establishment na bumuho. In fact, as of this morning po, nasa 1,997 na po ang reported mga houses po. 423 dito ay totally damaged ang report sa atin, and kasama po yan sa mga binavalidate natin ngayon. Yung po sa mga public infrastructure asset, ano po ang datos ninyo na mga nasira? Tayong almost 117 government facilities, no? Iba-iba yan, building. Tapos meron pa po tayong mga close to 20 mga bridges, no? Na reported damage, apektado nitong earthquake. And again, ongoing po ang ating DPWH kasama mga LGUs para po makuha talaga yung exact picture. Kasi tatlong probinsya po ito. Ang epicenter natin ay General Santos. Siyempre, apektado ang Sarangani at saka rin Davao Occidental po na merong reported damages and casualties. Sa mga lansangan po, may nasira? Ano po yan? Mga lansangan, kalye, mga hindi madaanan. Kasi po, meron pong almost 47 initial reports, no? Mga different road networks na apektado. And again, ongoing pa po. At we expect itong numero na ito ay medyo tataas kasi today, papasok na po talaga yung mga info na kahapon na medyo hirap tayo makuha. Yung pong nabanggit nyo kanina na 4 na reported missing, saan lugar ho ito? Mga missing na ito? Sa Jensan ito, report na missing. Ito yung downtown area ba? Na ito yung mga Sa sentro po. sa sentro mismo, oo. Sa oras na ito, patuloy ang kanilang alam ba kung saan posible
kung saan may reported missing at yun nga, yung ating BFP po ay nagpadala na halos 99 na augmentation na personnel from foreign regions. And from Manila po, magpapadala tayo ngayon ng dalawang team. Sa 30 plus katao from the Philippine Army, natutulak sa Davao at diretso na yan ng Balut Island kasi doon din po reported na halos bumagsak po yung munisipyo doon sa Balut Island. Asek, doon po sa supply ng kuryente, naibilit na ba 100%? Kasi kahapon yun, isa sa malaking problema po doon sa mga nilindor ng lugar. Hindi pa po, kasi although yung power supply ay ready po na i-re-energize yung mga linya, but kailangan pa po i-ensure natin na yung lahat po ng mga transmission lines o mga linya papunta sa mga bahay or establishments ay safe na po na ibalik yung kuryente. So, as far as DOE is concerned, yung power supply po ay available. Yung inaayos na lang natin yung mga transmission line. NGCP, trabaho ng NGCP yun. PP pati yung local power Cooperative. Opo. Ang problema pa rin din, Asek, pag wala daw kuryente, walang tubig kasi yung kailangan ng kuryente para mapadaloy yung supply ng tubig sa ilang komunidad po dyan. Kumusta po ang supply ng tubig naman? So far wala pa tayong problem as far as supply. But may mga areas na limited. But ito nga, may mga water filtration units tayong papadala sa area para po i-augment and ma-sustain yung pagbibigay ng water supply. At isa po yan sa pinag-usapan kahapon na we should be able to determine kung aling area ang medyo hirap sa tubig. At yun nga, titingnan po natin kung anong mga water tables ang apektado nitong paggalaw ng lupa. Pero may plano po na magpadala ng supply ng tubig doon sa mga lugar na affected kung sakali na talagang meron walang tubig. Yes po, meron pong naka-ready na mga bottled waters and mga water filtration units. In fact, ang MMDA nagre-ready na po ng kanilang water filtration teams na pupunta sa area para magbigay tulong. May pinapalabas kami dito sa radyo na TV pa ng video, mukhang gamit dito drone para mapasok yung mga building na nag-collapse dito sa isang eskwelahan. Sa oras nito, lahat na ho ba o gaano karami yung mga buildings na i-inspectionin pa ho at sisilipin for further damages para ho magamit pa kung pwede pang magamit? Ang priority natin ngayon ay itong mga public infrastructure tulad ng mga eskwelahan kasi we have to ensure na safe gamitin ng mga bata yan para pag nag-restore o nag-resume tayo ng classes ay safe sila. Second, ng ating mga hospitals kasi may ilan po na mag-sustain ng mga minor damages and ina-affect yung integrity ng mga building. Ito po yung mga priority natin, hospital, schools, and susunod dyan yung mga road networks natin, mga bridges, kailangan po yung integrity niya ay ayos po para tuloy-tuloy lang po ang servisyo. Dito dapat na minamadali ang assessment niya, no? Baka ilang araw ang gugugulin mo dito? Usually 24 to 72 hours dapat tapos na po yung mga assessment na yan. Pero yung life saving po na mga gawain dapat within 24 hours ay matapos natin para yung assistance or tulong na kailangan ay makapasok na kagad. Asek, mahalaga po sa ganitong panahon ng trahedya yung komunikasyon yan. Isang malaking tulong dyan ang internet. Pero kahapon pa, problemado po sa internet yung mga lugar na tinamaan ng lindol. Ano po ang ano ninyo doon? Information. Meron na bang, may balik na ba ang internet doon sa mga lugar dyan? Intermittent pa rin yung communications natin doon. Kasi may mga cell sites na apektado. And then yung power supply na, Opo. And then sa power supply. Correct. Hanggang probinsya at munisipyo, continuous yung aming coordination through alternate modes of communication. So meron tayong mga Starlink na na-deploy at phones na ginagamit at yung mga VHF radio. So far, tuloy-tuloy po kahapon, kausap namin halos 7 governors, sa kanilang headquarters via BTC at nakapagbigay naman sila ng update at meron na po sila mga ilang mga requirements na kailangan tugunan ng national government. So tuloy-tuloy po sa mga vital infrastructure or mga EOC natin, wala po problema. May mga genset naman tayo. Yung sa general public
natin, mag-deploy po yan na para magamit po ng public na mag-deploy ng mga Starlink yan. I-set up natin sa mga plaza, sa mga strategic areas para po maka-access yung ating mga kababayan. Yung pong inyo ay nagre-recommend ba kayo kung ang lugar ay pwede nang ideklara under state of calamity sa oras na ito? Oo, kasama po yan sa ginagawang assessment. Pero yung mga LGUs po, na-advise na natin, meron na po ang ilan na nakahanda na po mag-declara ng state of calamity. Yung kami naman sa national, yung NGC, tinitingnan natin ngayon, may meeting po with the President kung mag-declara po, mag-recommenda tayo kung yung region lang o yung probinsya lang ang i-declare natin ang state of calamity. Ano po ang monitoring ninyo doon sa mga pamilya na totally damaged ang bahay? Sa bilang po, di ba, meron 1,997 damaged, pero doon, 437 ang totally damaged. Ang daming pamilya po noon na hindi mo nang matuluyan, Asek. Oo. Nasaan po sila ngayon? Opo, kagaya sa ginawa natin sa Cebu, no? May earthquake last year, papasok po dyan yung ating emergency shelter assistance. So, right now, nasa mga temporary shelters yan, i-set up natin yung mga modular tents or yung mga prefabricated facilities, no, na binibigay ng DSUD, i-set up natin yan. And pagbibigay din ng shelter repair kit or materials na pwedeng gamitin para ma-repair nila yung mga bahay nila. So, meron na po tayong protocol dyan. Ang DOH is DSWD and DSUD ang manguna dyan para po ma-establish or ma-balik or mabigyan sila ng tulong, lalo na itong 400 plus na totally damaged. At saka isama na rin yung mga mangingisda na nawalan rin ho ng mga sasakyang pangista. Oo, kasi may nasira, di ba? Biglang bumagsak yung tubig, biglang bumaba po yung dagat kahapon. Opo, dahil sa tsunami warning natin, nagkaroon po ng tsunami, although hindi naman ganun kalakasan, at meron pong area na, yun nga, nakita natin sa mga videos na tinamaan at nasira yung ibang mga kagamitan nila. Yung DA naman ay on board sa atin at nandun na po yung mga, umiikot na po yung ating mga authorities para po ma-assess at kaagad, mabigay kaagad yung tulong. Ayun. At doon ako nag-worry din sa mobility ng mga magbibigay po ng tulong, magdadala ng mga rescue equipment, at saka po ng relief goods kasi ang dami pong kali kayong binagit, nasa 47 po na kali yung nasira. Kaya pa pong daanan ba yung iba dito? Malayo makakadaan yung mga magdadala ng tulong? Initial report ng the DPWH is that lahat po ng national roads natin ay pasa po naman, although may mga iba one lane lang, but tuloy-tuloy po ang clearing nila. Lalo na yung may mga landslide na naganap. So far, wala tayong major roads na talagang sarado. Bukas naman lahat, may kailangan ng repair. And yung mga bridges po na tinamaan ay kailangan ng i-assess kasi yung weight po ng mga dadaan ay kailangan i-control para po hindi tuluyan masira. So may mga alternate routes tayong i-establish para po sa mga humanitarian convoys natin ay makapasok at tuloy-tuloy lang po ang pagbibigay tulong. Panghuli na lamang kasi sa akin kasi ngayon ay school week opening ng klase. So mananatili ko siguro advisable ba mula sa inyo na wala munang pasok sa mga ng probinsya na tinamaan ng lindol? Lahat po ay suspended pa po kasi i-access pa po yung mga buildings natin, mga school facilities. But yung isang probinsya po, based po sa mga initial assessment ng engineers po, clear na po ay pwede na po sila mag-issue. But po, dahan-dahan po ito. Na hindi po madaling ito kasi safety po ng mga bata ito at teachers natin. Tuloy-tuloy lang po. Hindi naman po magka-problema ay nag-issue na ang mga process. Alright. Asek, maraming salamat po sa oras. Kami po ay tatawag muli para sa karagdagan pang detalye para sa follow-up po ng pagbabantay natin dyan sa mga nilindol pong lugar sa Mindanao. Maraming salamat po, Asek. Maraming salamat din po. Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, siya ang Deputy Administrator ng Office of Civil Defense, mga kapuso. Mga kapuso, unpredictable po talaga ang panahon ngayon. Nakakababa ng immunity. Kaya talagang cancel ang mga plano mo kung magkasakit ka.
YouTube eh. Yeah. Ting, 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 ting. Ting, 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 ting. You want egg? Gusto mo egg? Egg? Gonna help us play a tune called That Jingle Mouse. Just like this. Sarap egg! Oh, baby, I'm letting go. Yes. Sarap? Egg! Okay. Egg? Egg pa? Egg? Mmm! Yay! 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 Tune we're gonna play now
is, no, it's not that one. And it is called Silly Love Songs.